Hello po, mapagpalang araw. Ano po? Hapon na po pala. Alas 4 G's. Tama-tama, magagawa po kami ng home Bible study dito sa Marala sa may tinatawag po nilang permanent housing o Smoky Mountain, sabi ng Amerikano. Kasi nakita niya yung basurang tambak na malabundok. Umuusok. Kaya pinangalanan ng Amerikano, Smoky Mountain. Galing po sa Amerikano yon. Kasi po yung alam niyo ng mga Amerikano, umiikot sila sa Asia. Namamasyal sila at pagkatapos namimigay tulong. Ganun po yung Amerikano, no? Kasi maraming dolyares eh. Kaya dito po, maggagawa tayo ng Bible study. Bago tayo magsisimula, tayo muna po ihawit. No? Tingnan natin yung magkasama natin. Ayan, dahan-dahan para makita po natin. Ayan. Pamilya po ni Tatay Ogos ito. At saka ni Nanay Claring. O Clarita Garan. Ano po? Sila po yung ari at reyna ng tahanan. Yan. Siyempre, pag may tahanan, may ari. At kung may tahanan, may reyna. Sila po. Malakas pa sila. Biyaya ng Diyos. Isipin nyo, edad nila, di 80 na. O, nakakabasa pa. Wala salamin yan. Wala salamin ako. Ito. 63 lang ako. Nagsasalamin na ako. Kakanta kami ngayon ito. Kay buti-buti mo, Panginoon. No, hagitin po natin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos Sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sapagkat kailangan namin ng gabay mo upang sa ganon buksan ang puso't isip ng bawat isa, ganon din ang mga nanonood ng video ito upang matumpak ang aming pananampalataya. Salamat po at ang salita mo'y pagkain ng aming kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ngayon, ang gamit ko pong Biblia, manipis lang, ano? Kung mapapasin niyo po yung lampara. Yan. Yan ang simbolo ng International Gideon. Galing po sa kanila ito eh. Libre, walang bayad. Ano? Binigay ng taga-Gideon. Yung taga-Gideon International po yan. Mga Kristiyano po sila abroad na mayayaman na nagbibigay sila ng contribution, nagpapagawa ng ganitong Biblia, at saka yung mga packet, yung nilalagay sa binubulsa, yan po yung pinamimigay nila sa lahat. Sa lahat. English at Tagalog.
Kaya sa buong mundo, marami na po silang napaglingkuran ng mga tao. 22. Ah, Wala po silang pinipiling religion. Oo, Basta 22 na yun. 22 ay. Wala pong religion na pinipili itong Gideon, kundi ang ginagawa niya lamang ay namimigay sila ng Biblia sa bawat bansa. Ano po? Yan. Yan ating tatalakayin, natin pag-aaralan. Alam niyo po, lalo na ngayon, malapit na po yung Tagaraw. Tagaraw na pala. O sabihin na natin yung kasaysayan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Alam niyo po, yung pagkapako ni Jesus sa krus, yan ay kung meron man po tayong hinahalalang history, ay wala pong iba kundi yung kasaysayan ni Jesus. Yung pagkapako niya sa krus. Bakit po? Ang tao magpapako sa krus, walang kwenta yun eh. Yung tao, meron ba kayo nakita ang tao nagpapako sa krus na matay? Meron nagpapapako pero binababa din pero hindi naman patay. Kaya walang kwenta ka ako. Pero yung kay Jesus, ipinako na matay at binaba. Kaya sa history, yun ang pinakamahalagang history. Kasaysayan, ang pagkapako at muling pagkabuhay ni Jesus sa ibabaw ng krus. Okay? Dito natin pag-aaralan Tatay Yogos sa Lucas, yung pagkapako ni Jesus sa krus. Tingnan natin dito. Sa 32, 7. Lucas 23, simulan sa 32, 33, 34, 23. o Lucas 23. Ay, Oo, tama. Sa Lucas, libro ng Lucas, chapter 23 po. Verse 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43. Mabahaba, Tatay Yogos. Di bali, mag-aaral naman tayo, na? Kasi kinukuha natin dyan yung ipapako na si Jesus sa krus. Napaka-significant po yan. Alam nyo, kung napanood nyo po yung pelikulang Passion of Christ, yung nag-produce po na si Mel Gibson, Amerikanong aktor yun. Kumita siya ng malaking pera doon, nagtiba-tiba po siya doon, si Mel Gibson. Pero alam nyo po, once na pinanonood mo yung pelikulang yun, huwag mong tignan yung kinita ng Mel Gibson doon. Halos taon-taon po kumikita si Mel Gibson. Hanggat pinalalabas yan, kumikita siya. Ako, nung napanood ko yan, medyo naluwa ako eh. Ba't ako naluwa sa pelikula? Pelikula lang, ba't ako naluwa? Kasi po, yung kasaysayan nun, yun katubusan ng kasalanan ng tao. Isipin nyo, may kasalanan ka, wala kang pantubos. May gumawang pantubos. Walang iba kundi si Jesus. Okay? Pag-aralan natin yan. Ano? Kanya lang, medyo mahaba-haba. Eh, wala po tayong magagawa. Nagba-Bible study tayo eh. Kailangan makumpleto natin ang pagbabasa. O nakita mo na Tatay Yogos sa libro na sa Lucas chapter 23, simulan niyo po sa 32. Tuloy-tuloy na basa po hanggang 43. Mabahaba rin ito. Para lang natin mapag-aralan kasi napakahalaga po na 32, no? simulan niyo po sa 32. Pahina na tayo.
Ha? Ano payo na yan? Yung makita eh. 113. Kung Basahin nakita, po. opo, kung nakita mo na Tatay August, basahin mo. May dalawa pang kriminal na nilabas ang mga kawal upang patayin Wala ako ng salamin. Talagang hirap na hirap ako. kasama Excuse dito. me ha. Wala ako salamin. Nang dumating sila sa isang bundok na Andiyan si tinawag ate, na bungo, Andiyan sa akin. pinako nila Si ate Jesus. dyan na nandyan. Pinakurin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Napaka nagpalabunutan ang mga kawal upang pagkatiyan ang kasugutan niya. Ang mga tao naman nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay pinukutya ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilaid din niya ang mga kawal. Nilapitan siya na isang at inalok at maasim na alak. Kasabay ganito, panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat ang kanyang ulunan, isang wikang Griego, Latin, Hebrew. Ito ang hari ng mga Hudyo. Sinuyarin siya na isang mga salarin nakapako sa tabi niya. Di ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi ba nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nasa kaharian ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. Ayan. Purihin ang Panginoon. Hindi lang po si Jesus ang pinako, may dalawang kasama. Yung dalawang yun, gumagawa talaga sila ng masama. Pero kung yung mapapansin po, ang reaksyon ng tao, hindi alam ng tao na yung ginagawa na yun, yung papako si Jesus, para sa kanila rin yun. Pero imbis na tanggapin nila si Jesus sa buhay nila, anong ginawa nila? Nililibak pa. Nililibak pa si Jesus, mga pinuno ng bayan. Kasi nga po, hindi sila naniniwala kay Jesus na si Jesus ay tagapagligtas. Kasi nga po sa kasaysayan, nakita nilang pinagdalang tao si Maria, nanganak, at lumaki po si Jesus sa piling ng kanyang magulang na si Maria at saka si Jose. Si Jose naman karpintero at kasama si Jesus. Kaya ganun na lang ang mga tao kung libakin si Jesus. Hindi sila naniniwala sa kanya. Akala nila si Jesus gaya din nila. Gaya nila na tao. Pero hindi nila alam yung kasaysayan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Yun po'y malaking bagay para sa ating mga tao. Tayo pong mga makasalanan. Alam niyo kung wala pong kasalanan, wala namang ipapakong Jesus eh. Wala sanang ipinakong Jesus. Kung tayo po ay walang kasalanan. Yung problema nga, lahat naman po tayo nagkasala.
O paano natin babayaran ang kasalanan natin sa Diyos? Wala ta. Kahit na sino po, walang kakayahan para bayaran ng utang. No? Tignan po ninyo. Ang ginawa ng Diyos kasi mahal niya tayo. Dahil sa mahal niya tayo, ayaw niya mapahamak tayo doon sa impyerno. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya pa rin po gumawa ng paraan. Pinadala dito yung kanyang anak. Pinanganak ni Maria. Jesus ang pangalan. Nangaral siya ng 3 taon. At after na 3 years yung nangaral, inatulas siya kamatayan. Kung walang namatay na Jesus sa cross, wala po tayong pag-asa. Lahat tayo papunta tayo sa impyerno. Yun ang totoo. Kasi po lahat naman tayo nagkasala. Nakapagtataka sa mga tao. Sabi nila, ikaw walang yaka. Nagtuturo pang mga tao, sabi, ikaw walang yaka. Ikaw kesyo, ganito ka. Pero ang totoo, pare-pareho lang tayong walang ya. Kaya kung minsan may nag-aaway po, yung sa banda namin na may nag-aaway, sabi ng isa, mga magnanakaw, sabi ng isa, sagot ng isa, aba, ano ka? Magnanakaw ka rin ah. Pareho pala silang magnanakaw, pero nag-aaway sila. Ganun po, ano? Pare-parehas po tayong walang ya. Tingnan nyo ha. Baka akala nyo, hindi totoo yan. Tatayo ka, basahin mo, 1:8:41. Ito tayo dati. Yung babasahin ni Tatay Ogos. 1:8:44. Ito po ang estado natin sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil mahal niya tayo, pinadala si Jesus. 8:41. 44. Yun lang po. Itong babasahin ni Tatay Ogos, ito tayo. Ngayon, gusto niyo tanggapin o hindi, bahala kayo. Basta yan tayo. Kanya lang yung mga tao. Ewan ko. Masakit po ang katotohanan, pero wala tayong magagawa. Ito tayo. Dati. Pero nung sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus, hindi na po tayo ganito. Nabago na ang ating kalagayan o ang ating status sa paningin ng Diyos. 1:8:41. Nagsasalita po dyan si Jesus eh. Tingnan natin kung ano sinabi ni Jesus sa kanyang epistola. Nang siya pinangangaral ng 48. 44. 44. 8:44. Tama. Para malaman natin kung ano tayo o kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Babasahin po. Opo. Ang diablo, ang yung ama at ang gusto niyo gawin ay ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya umanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng sinungalingan. Yan. Anong sabi ni Jesus? Ang tatay daw po natin ang diablo. Sipin niyo po yan. Naging anak tayo ni Satanas. Kasi po, nagkasala nga tayo. Kung di po tayo nagkasala, hindi natin magiging tatay ang diablo. Yun ang totoo. Dahil lahat naman po tayo makasalanan. Ito nang nilikha tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos ang gawin natin mabuti. Ngayon, pagmasdan nyo po yung sarili nyo. Gumagawa ba kayong mabuti, kaibigan? Kayo na pong sumukat sa inyong sarili.
kung gumagawa kayong mabuti talaga. Oh. Kaya nga po, lahat tayo nagkasala. Sabi ko nga, mga walang niya tayo. Sa kawalang niya, doon tayo magaling. Ang yayabang pa natin. Kawalang niya, pinagmamalaki pa. Nakakahiya. Oh, hindi po ba? Yan kawalang niya, pinagyayabang pa. Tama ba yan? Kaya lahat ng tao sa lupa, hindi lang ako, hindi lang sila, lahat ng tao. Sabi ni Jesus, anak kayo ng dyablo. Ang tatay pala natin si Satanas. Ano daw si Satanas? Sinungaling, ama ng mga sinungaling. O, tanungin ko kayo, hindi ba sinungaling kayo? O, sige, magsabi sa inyong walang, hindi nagsisinungaling. Pag hindi ka nagsisinungaling, katumbas mo ang Diyos. Eh, lahat naman tayo nagsisinungaling, di po ba? Eh, sa isang bagay lang, nahuli ka na nga magnanakaw. Anong sagot mo? Ay, hindi naman ako nagnanakaw. Nakita na nagnanakaw. Hindi pa ako nagnanakaw. Oh. Anong tawag dyan? Mabuti ba yan o sinungaling? Sabi kanila nakaw. Ano? Ngayon, dahil po lahat po tayo anak ng dyablo. Ayan, kaya pinako si Jesus sa krus. Ang mahirap, nilahit pa ng tao sa panahon niya. Lalo na yung dalawang salarin na walang niya. Ang sabi ng isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, pati kami. Ang sagot naman ng isang walang niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, mga walang niya tayo, dapat lang parusahan tayong kamatayan. Pero ng itong si Jesus, walang kasalanan. O, di ba? Yung dalawa na yun, yung isa napunta sa langit, yung isa napunta sa impyerno. Sino napunta sa impyerno? Eh di lumahit kay Jesus. Sukat ba naman lahitin niya si Jesus? Kung ikaw ang Diyos, ligtas mo sarili mo. O, di siya naniniwala. Anak siya ng Diyos. Di siya naniniwala. Eh yung isa, Jesus, salalahanin mo ako. Pag nasa kaharian ka na. Anong sabi ni Jesus? Oo, ngayon din. Isasama kita sa paraiso. Kasi po, sumampalataya yung isa, hindi. Kaya yung sumampalataya, napunta po sa paraiso yun. Sabi ni Jesus, ngayon din. Yung ngayon din, namatay po silang tatlo. Si Jesus namatay. Yung dalawang salarin namatay. Alam niyo po yung kaligtasan, kailan natin matatamo yan? Tatay Ogos, si Kalawang Korinto. 6, 1, 2. Alam niyo po, ganyan po kabuti ang Diyos. 1, 2. Hindi po tayo dapat pahirapan pa ng... Ang Diyos po hindi nagpapahirap. Ito po napakagandang salita ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan. 6 po. Ikalawang Korinto, chapter 6, 1 and 2. Yan. Tingnan nyo po yung sulat ni Apostol Pablo. Ganyan po kabait ang Diyos. Hindi tayo pinahihirapan. Pero ang dyablo, pahihirapan ka ng dyablo. Pagdating ng araw, wawasakin ka pa niya. Wawasakin ka pa niya. Kaya dapat po, isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Lalo na, malapit na po siyang bumalik. Dahil nangyayari na po yung mga hula. No? Sa kanyang muling pagparito sa ibabaw ng mundo. Sa mundo ng tao. Yan, basahin ni Tatay Ogos. Sige, Tatay Ogos, pag nakita mo, basahin mo. Kapitulo, ikalawang Korinto, kapitulo 6, 1 and 2. Opo. Yaman kami, magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na binigay sa inyo
ng Diyos. Kapagkat sinabi niya, kaukulan panahon ay pakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kakulang panahon. Ito ang araw ng pagliligtas. Amen. This is the day. This is the day. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Nung araw na yun, sabi ng isa sa larin sa krus, Jesus, salalahanin mo ako. Pag nasa kaharian ka na. Pinakinggan ba siya? Pinakinggan. Anong sagot ni Jesus? Oo, ngayon din isasama kita sa paraiso. So yung turo ni Pablo, totoo. The moment na tumawag ka sa Diyos, ililigtas ka niya. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na kailangan dumanas ka pa ng pahirap kung anong pahirap sa katawan. Hindi parahan ng Diyos ang pagpapakahirap sa katawan. Yung pinitesya, walang kwenta yan. Para kang artista. Pinagtatawanan ka ng tao. Bakit? Ngayon, nagpinitesya ka. Sa susunod, magpipinitesya ka na naman. Ibig sabihin, wala natanggal na kasalanan. Paulit-ulit, pinitesya ng pinitesya. Mali yun. Hindi po parahan ng Diyos yan. Ang parahan ng Diyos, ayun, narinig niyo yung sulat ni Pablo. Ngayon din, sabi niya, sasaklolohan kita, sabi ng Diyos. Kailan lang sumasaklolohan Diyos? Pag humingi ka ng tulong sa Kanya. Totoo bang ang Diyos ay sumasaklolo? Opo. 100 awit. Tatayo ko sa awit po. Tingnan natin sa 121. Verse 1 and 2. Kung totoo ba nagsasaklolo ang Diyos? 21? 121. 121. Opo. Verse 1 and 2. Kung tawagin niya ni Diyos ng saklolo. Ano? Siya po ang Diyos ng saklolo. Kaya nung tumawag yung tulisan na walang niyang isa, pinakinggan siya. Amen. Pero yung isa, imbis na humingi ng sumampala, nilahit pa si Jesus. Ayan na. Awit 121 verse 1 and 2. Basahin po. Opo. Pag-ibasa niyo po, Tatay Ogos. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Saklulo sa akin, saan magagalit. Ang hangad ko'y tulog, kay Yahweh nagbubula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa 124 po, verse 8, tuloy niyo po sa, dyan pa rin sa awit, 124, verse 8, anong sabi pa rin dyan? Tulong natin kailangan ay kay Isos nagmumula pagkat ito'y lupang langit tanging siya'y ang lumikha. Amen. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Siya po kung tawagin ay Diyos ng saklolo. Yun po yung sinasabi ni Pablo. The moment tumawag ka sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Gaya ng isa sa larin, doon sa saan? Sa krus. Nung sabi niya, Jesus. Ang sagot naman ni Jesus, oo. Tignan pa natin ang isang talata, no? Roma 10:13. Tatay Ogos, Roma 10:13. Yan. 13. Apo, isang talata lang, 10:13.
13. Opo. Roma 10:13. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yan, napakaliwanag. Sabi ni Pablo, yung tatawag. Gusto mong maligtas. Di tumawag ka. Yan ang problema sa tao. Ayaw nilang tumawag. Bahala sila. Bahala kayo kung ayaw nilang tumawag sa Panginoon. Sabi ni Pablo, ang tatawag sa Panginoon, ano sabi niya? Maliligtas. Kaya yung nakapako sa krus na isa, ayun. Alam niya mamamatay talaga siya. Isipin mo, pinako din sila eh. Hindi ka ba mamamatay? Ipako ka rin. Ito. Nakabiting ka sa ba? Mamamatay ka. Pag hindi naubos ang dugo mo. Kaya dumating ang pananampalataya sa kanya. Sabi niya, after na sermonan niya yung barkada niyang walang niya. After na sermonan niya, sabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako ha. Pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala niya si Jesus, ari ng kanyang buhay. Amen. Kasi ari naman po talaga si Jesus. Siyang ari ng ating buhay. Kaya panahon na po ng pagsuko. Kung gusto niyo pong maligtas, gayahin niyo yung nakapako sa krus. Huwag na kayo magpapako ha. Sa gabi bago kayo matulog, kausapin ninyo ang Diyos. Ipagtapat nyo na po yung kawalangyahan ninyo. At papasukin nyo ang Diyos sa inyong buhay. Ganun lang, hindi na po kailangan magpakahirap pa kayo. Nagkataon lang, nakapako po yun. Pero wag nyo nang tularan yun, magpapako kayo. Wag na. Ginawa na po ni Jesus ang pagpapako sa krus. Tama na, kaibigan. Isang laban. 2 tahon na 1,000 tahon ang nakaraan na ginawa na niya. Nung nabuhay siyang maguli, tapos na. Anong sabi ni Jesus? It is finished. Kaya wala na tayong gagawin, kundi sampalatayanan natin ang ating Panginoong Yesukristo. Panguli, pag sinampalatayan na natin, iba na ang kalagayan natin ngayon sa harapan ng Diyos. Mag-iiba na ang sitwasyon. Dati anak tayo ng dyablo. Ngayon, ano na tayo? After na tayo sumampalataya. Anong tawag naman nila sa atin ngayon? Ayan, tignan lang natin. No, Tatay August 1 chapter 1 verse 12. Tignan po natin yung nakasulat dyan. 1, Opo. Chapter 1 verse 12. 12. 12. Yun lang talata pong yun. 12. 12. Yan. Panguli na po yan. Ano? Na nakita natin yung binasa ni Jesus ay sinulat niya. Tayo mga hanak ng dyablo. Totoo yun. Kailan yun? Nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Jesus. Pero nang sumampalataya na tayo kay Subalit ang Jesus. lahat. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Okay. Sister, ganito ha. Ulitin mo ha. Para Tama po maging... ba yun? Oh, yun. Oh, uli. Tama po ba? Oh, sige, basahin mo muli yan. 1, Ang 1. sabi ng ating Ama, Hindi, sa 1:12. 1:12. Oh. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Tumanggap, sumampalataya kay Jesus. Anong tawag ngayon? Anak ng Diyos. Hindi na anak ng dyablo. Kaibigan. Panahon na po ng pagsuko ng buhay kay Jesus.
Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo, suko nyo na kaibigan. Ayun na naman sila. Dahil darating ang panahon, pag dumating si Jesus, hindi mo sinuko ang buhay mo, ikaw rin ang mananagot. Impyerno ka. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Ito po ang ating munting video. Panginoon Diyos, salamat po. Tinuruan mo kami. Punta kayo dito. Kaya nga. Tinuruan mo kami ng yung tamang Ay, aral. Rizan. Ayun, nawitin natin ang Diyos bago tayo Kala dito, ano mari? mag-closing prayer. Mari-mari to. Anong awitin natin? Diyos ay pag-ibig. Ayan, may kodi ko po para hindi tayo magkamali. Oh. Awitin natin, Diyos ay pag-ibig. Okay? Pag-ibig Ang siyang pumukaw sa sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. pag-ibig ay isang buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso'y diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat Sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal tayo'y magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, dahil sinamahan kami, binusog kami sa aming pagkain pang kaluluwa. I-bless po ngayon ang bawat isa na kasama ko po dito sa Home Bible Study. Ikaw po ang nagbibigay ng blessing. Kaya sana punan mo po ang kanilang pangangailangan. Tanging ikaw lang po ang nakakaalam sa kanilang mga pangangailangan. Kung sila man po may sakit, pagalingin mo po sila. Kung sila man po may problema, tanging ikaw lang ang pwede lumutas ng problema po nila. At kung material naman po pangangailangan, punan mo po ang kanilang pangangailangan, material. Salamat po sa hapong pong ito na sinamahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, God is good. Amen. All the time. Amen. Amen. Bye po. Dapat. Like, share. Punta ka na. Yung mga na-share, mag-share po kayo sa nandito po kami ngayon sa Barangay Hindi may ilo sa loob. 128 Zone 10, Oy, dito ka na magpita. District 1, Kulang pa may Balot, Tondo, tubig. Manila. So, Kulang Right, pa. Bili ka muna ng yelo. nakikita